Okay, sisimulan natin sa isang tanong na marahil sumagi na sa isip mo. Bakit kaya sa napakaraming sistema ng paniniwala, parang laging sentro yung konsepto ng kasalanan at pagtubos? O paano nangyari na ang isang, 'di ba, isang event lang tulad ng krus ay naging pundasyon ng isang buong teolohiya? Ang mga babasahing ipinadala mo ay nag-aalok ng isang napakadetalyadong sagot diyan. Tara, himayin natin 'to. Oo. Bale, ang hawak natin ngayon ay kombinasyon ng mga talata mula sa Biblia at isang theological na komentaryo. Ang goal talaga nito ay ilatag sunod-sunod yung lohika sa likod ng konsepto ng kaligtasan. Kaya ang misyon natin ngayon ay unawain yung buong balangkas na yan. Ano ang problema? Bakit kailangan ng tagapamagitan? Ano ang kapal ng batas? Ano talaga ang ibig sabihin ng krus? At paano ito lahat humahantong sa sinasabing pagbabago? Sige, sagara natin sa pinakaugat. Ayon sa mga teksto, ang simula ng lahat ng ito ay yung kawalan daw ng kakayahan ng mga nilikha, partikular na si Adan bilang representasyon, di ba? Nasundin ang utos ng Diyos gamit lang ang sarili nilang lakas. Ito yung tinatawag nilang problema ng kasalanan. Tama. At dahil sa problemang yan, doon lumitaw yung pangangailangan para sa isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Pero ang interesting dito ay yung mga qualifications. Kasi nililinaw sa source na hindi ito pwedeng gampanan ng isang anghel lang o kahit isang perpektong tao lang. Ang kailangan daw, dapat siya ay parehong Diyos at tao. Sandali, bakit ganun ka-espesipiko? Anong lohika doon? Kasi kung ang problema ay yung pagsunod ng tao, di ba dapat sapat na ang isang perpektong tao para maging halimbawa? Ang isang anghel kasi gaano man kadalisay, hindi siya tao. Hindi niya kayang tunay na kumatawan sa sangkatauhan kasi hindi niya naranasan yung kalagayan natin. Okay. Makes sense. Sa kabilang banda naman, ang isang ordinaryong tao, kahit gaano pa siya kabuti, hindi siya Diyos. Wala siyang akayahang akunin yung parusa para sa kasalanan ng buong mundo. Kaya ang solusyon na inilalatag, kailangan talaga ng isang tulay na, kumbaga, nakatapak sa magkabilang panig. Parang kailangan mo ng isang ambassador na may dual citizenship. Lubos niyang naintindihan at kayang katawanin yung interes ng parehong kaharian kasi miyembro siya ng dalawa. Eksakto, ganyan-ganyan yung analogy at binibigyan tayo ng tatlong partikular na dahilan kung bakit ang Diyos mismo ang naging tao. Una, para maipakita sa mga nilikha kung sino siya sa paraang nakikita, nahahawakan at nauunawaan. Mas madali para sa atin, di ba? Kung may konkreto tayong nakikita. Oo naman. Pangalawa, para maging isang buhay na halimbawa. Isang pruweba na posible palang sundin yung mga utos habang nasa katawan tao. At pangatlo, at ito siguro yung pinaka-relational, ay para maipakita sa sangkatauhan na nauunawaan ng Diyos ang pinagdadaanan nila. Kasi naranasan niya mismo yung tukso, yung pagod, yung sakit. Yan yung sinasabi sa Hebreo. Yung sa Hebreo 4:15, di ba? Na nakakaunawa siya sa ating mga kahinaan. Oo, yun mismo. Dahil natukso rin siya sa lahat ng paraan, pero hindi nagkasala. Okay, malinaw. So, may problema sa pagsunod at may solusyon sa anyo ng isang perpektong tagapamagitan. Pero, paano mo aayusin ang isang problema kung hindi mo man lang alam na meron ito in the first place? Dito siguro papasok yung konsepto ng batas or yulbop na binanggit sa notes mo. Tama ka sa connection na yan. Ang batas, ayon sa mga babasahing ito, ay hindi ibinigay para maging solusyon. Hindi siya gamot. Ang papel niya ay parang isang diagnostic tool. Diagnostic tool. Oo, pwedeng isipin na parang x-ray. Yung x-ray hindi nagpapagaling ng bali sa buto, pero hindi mo kailanman maisasaayos yung buto ng tama kung hindi mo muna makikita ng malinaw kung nasaan yung bali. Ganyan daw ang tungkulin ng batas. I like that analogy. So hindi siya checklist para makakuha ng puntos papuntang langit. Ito ay isang salamin na nagsasabi sa'yo, "Uy, may problema ka." Ganoon na nga ang pinupunto ng Roma 7.7. Hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa batas. Ipinapakita nito sa tao ang kanilang tunay na kalagayan para ma-realize nila na, teka, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng tagapagligtas. Kung walang standard,
walang konsepto ng paglabag, walang kamalayan sa problema. Teka, ito yung parte ng notes mo na 2 beses kong binasa. Kasi may inilatag na paralel dito. Ang tao, si Adan at si Satanas, pareho silang nilikha, parehong nagkasala. Pero ang kinalabasan magkaibang magkaiba. Ang tao, may pagkakataong maligtas. Si Satanas, wala. Paano ipinapaliwanag ng komentaryo yung tila hindi pagkakapantay-pantay na yun? Fascinating yan, di ba? Ang paliwanag ay umiikot sa isang konsepto, pagsisisi. Ayon sa source material, ang susing pagkakaiba ay hindi sa bigat ng kasalanan, kundi sa tugon dito. Sinasabing si Satanas ay sadyang tumatanggi at patuloy na tumatanggi na magsisi. Ang rebelyon niya ay isang permanenteng estado. Ang pagpapatawad ng Diyos at yung kasunduan na kaakibat nito ay para lang sa mga nilalang na gustong talikuran yung kasalanan. That's a powerful distinction. Pero nagbubukas ito ng isang mahirap na tanong na baka iniisip din ng listener. Ayon sa komentaryo, yung pagtanggi ni Satanas na magsisi, ito ba ay dahil sa ayaw niya lang o dahil hindi na niya kaya? Kasi malaki ang pinagkakaiba ng dalawang yan sa konsepto ng malayang pagpili, di ba? Ipinapakita sa komentaryo na ito ay isang desisyon ng ayaw paniwala. Isang conscious at tuloy-tuloy na pagpili. Hindi ito kawalan ng kakayahan, kundi isang pagmamatigas ng kalooan. At dahil dito, yung dugo ni Kristo, na simbolo ng bagong kasunduan, nagkakabisa lang para sa mga handang pumasok sa kasunduan yon. Para naman sa mga tahasang tumatanggi, tulad ni Satanas, ang cross, hindi siya simbolo ng pag-asa. Sa halip, ito raw yung nagsisilbing penal confirmation ng kanilang kahatulan. Okay. So, may problema. Na-diagnose ng batas. May legal na pagkakaiba na naitatag. Ngayon, parating na tayo sa sinasabi mong main event. Yung sentro ng buong teolohiya na to. Pag-usapan natin ang krus. Paano ito naging solusyon sa problema ng kasalanan na hindi sinasakripisyo yung konsepto ng hustisya? Ito na nga ang puso ng argumento. May 3 pangunahing function ang krus ayon sa mga teksto. Una, ito ang pagtubos sa sumpa. Yung sumpa, yun yung parusa na kaakibat ng hindi pagsunod sa batas. Ang sinasabi sa Galatia ay inako ni Kristo ang parusang ito para sa atin. Kumbaga, siya yung tumayo bilang kahalili natin. Tinanggap niya yung parusang dapat para sa atin. So, yung unang function, legal substitution. Isang tao na tumatanggap ng parusa para sa iba. Tinutugunan nito yung hustisya na bahagi ng equation. Pero napansin ko sa mga babasahin, may binabanggit din tungkol sa sakripisyo. Parang mas may kinalaman sa ritual. Paano naglalaro yung dalawang ideyang yan? Diyan pumapasok yung pangalawang funksyon, isang handog na pambayad sala. At dito nagiging malinaw yung kaibahan sa lumang sistema. 'Di ba? Sa lumang tipan, kailangan ng paulit-ulit na pag-aalay ng dugo ng hayop, mga kambing, mga guya, para sa kapatawaran. At pansamantala lang yun, kailangan ulit-ulitin. So parang subscription service para sa kapatawaran na kailangan mong i-renew palagi. Magandang pagkakahalin tulad yan. Ang inilalatag naman ng mga teksto, particular yung sa Hebreyo, ay ang dugo ni Kristo ay isang handog na minsanan para sa lahat. Hindi na kailangang ulitin. Kung yung dati ay subscription, ito raw ay isang one-time, lifetime purchase. Sapat na para sa lahat ng kasalanang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Yung pagiging permanente nito ang malaking pagbabago. At may pangatlong aspekto pa, na tila hindi lang tungkol sa pagbabayad ng utang o pagtutupad sa batas, kundi mas malalim at personal. Oo. At ayon sa komentaryo, ito marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pangatlong funksyon ay ang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig. Ang krus ay hindi lang isang legal na transaksyon. Ito raw ang pinakamatinding demonstrasyon ng pag-ibig ng Diyos. At dito nangyayari yung tunay na pagbabago. Kasi sinasabi sa teksto na kapag naunawaan ng isang tao yung lalim ng pag-ibig na to, nagkakaroon sila ng lakas at motibasyon na talikuran ang kasalanan.
Alam mo yung ideya ng pag-ibig, hindi takot ang nagiging gatong para sa pagbabago? Maihaling tulad mo yan sa isang empleyadong nagsisipag kasi takot siyang masasante. Kumpara sa isang empleyadong nagsisipag kasi buong puso siyang naniniwala sa misyon ng kumpanya. Magkaibang internal na motibasyon nila, di ba? Tila yung pangalawa ang argumentong ginagawa dito. Eksakto. Ang pagbabago ay hindi na nagmumula sa takot sa parusa. Nagiging isang natural na tugon na lang siya sa napakatinding pag-ibig na ipinahita sa kanila. Yung pag-ibig na yun ang nagiging gasolina para sa tunay at pangmatagalang pagbabago. So, kung napatawad na dahil sa krus at naunawaan na yung pag-ibig sa likod nito, diyan na ba nagtatapos ang kwento? Okay, clean slate na ako. Bahala na ulit ako sa buhay ko. Kasi kung ganun, parang babalik lang tayo sa pinakaunang problema, yung sariling lakas na hindi sapat. Hindi pa. At yan yung maganda sa balangkas na to. Kung titinan natin, yung pagpapatawad ay simula pa lang. Ito yung nagbubukas ng pinto para sa susunod na yugto. At dito pumapasok ang napakahalagang papel ng banal na espiritu o Seongyong sa terminolohiya ng isa sa mga source. Ang sinasabi sa gawa, kapag ang isang tao ay nagsisi, nanampalataya at napatawad, tinatanggap niya ang banal na espiritu bilang regalo. Ito ang kasunod na hakbang. Okay, at ano ang ginagawa ng espiritong ito sa loob ng isang tao? Paano ito naiiba sa simpleng, okay, magsisikap na ako maging mabuti ngayon, na alam na nating bigo sa simula pa lang? Ito ang pinakasusing tanong. Kung ang problema sa simula ay yung kawalan ng kakayahan sa sariling lakas, ang banal na espiritu ang solusyon sa problemang yan. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan mula sa loob para labanan ng kasalanan at mamuhay ng matuwid. Hindi na ito external na pagsunod sa mga patakaran. Ito ay internal na pagbabago ng pagnanasa at ng kakayahan. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nananahan na mismo sa tao. So ito yung empowerment mechanism ng buong sistema. Oo. At ang prosesong ito ang tinutukoy na muling pagkabuhay o pagbabagong buhay. At hindi lang ito isang espiritual na konsepto. Ang pangako, ayon sa Roma, ay umaabot hanggang sa literal na muling pagkabuhay ng katawan sa hinaharap. Ang lohika ay ito. Kung ang espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ang parehong espiritu na yon ang magbibigay buhay sa inyong mga mortal na katawan. May direktang koneksyon. So kung lalagumin natin ang buong daloy, meron tayong problema ng kahinaan ng tao, may diagnostic tool ang batas para malaman yung problema. Merong perpektong tagapamagitan na Diyos at tao, tapos may sentral na solusyon sa krus, isang legal na pagbabayad, isang permanenteng handog, at isang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig. At sa huli, merong empowerment mechanism, ang banal na espiritu para sa tunay na pagbabago. Napakakumpleto ng balangkas. Tama! At ang panghuling layunin ng lahat ng ito, ayon sa mga teksto, ay patunayan sa buong sensinukob na ang mga utos ng Diyos ay totoo, makatarungan at posibleng sundin. Hindi sa sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kanyang tulong na nananahan sa atin. Kapag napatunayan na ito, yung mga tumangging magsisi ay hahatulan ng may buong batayan at sa pinakadulo, aalisin ng lahat ng may kaugnayan sa kasalanan para maibalik yung kapayapaan at kaayusan sa lahat ng nilikha. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, kung ang pundasyon ng buong pagbabagong ito ay yung pag-unawa sa pag-ibig na ipinakita sa krus, paano nito binabago ang pananaw mo sa konsepto ng pagsunod? Ito ba ay isang listahan na lang ng mga patakaran na kailangan mong sundin dahil sa takot o obligasyon, o nagiging isa itong malaya at kusang loob na tugon na nag-uumapaw mula sa isang relasyon na nakabatay sa pasasalamat at pag-ibig?